Okay, welcome po muli dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong share sa inyo ang actual checklist na dapat nyo pong i-confirm kung kayo po ay mag-a-apply ng permanent visa at while holding a spouse visa po sa ngayon. Okay? So tulad ng mga nasabi ko na din before, nagiging mahigpit po sa ngayon ang Japan Immigration sa pagbibigay po o pag-aproba ng permanent visa application, lalo na po doon sa mga spouse visa holder. So kung kayo po ay ganito ang mahahawak na visa sa ngayon at di pa kayo permanent at nagpaplano pa lamang po na mag-apply, better to watch this video para malaman nyo po kung eligible na ba kayo mag-apply o hindi. Ang information na ito ay makikita nyo din po sa kanilang official website na nakanihongo lamang po. Merong 7 items sa checklist na ito at kapag kahit isa lang dito ay naging no ang sagot ninyo, it means na di kayo eligible na mag-apply ng permanent visa. So pilitin nyo man po na mag-apply, malaki po ang possibility na ma-deny po kayo. So itong sinasabi ko rito spouse visa ay yung halimbawa is Japanese spouse visa holder kayo or asawa po kayo ng isang permanent visa holder dito sa Japan. So either po doon pag ganito ang visa nyo, spouse visa holder kayo, then ang video nito ay para po sa inyo. So to know these 7 items in this checklist po, watch this video po until the end. Okay? So number 1 in the list po is yung period na magkasama po kayo bilang mag-asawa. So ayon po sa checklist, kinakailangan po nagsasama as a couple for more than 3 years. So itong sinasabi lang ng 3 years na to is either na dito po kayo nakatira sa Japan or sa halimbawa sa Pilipinas o sa ibang bansa. So meaning yung mga bagong mag-asawa pa lamang, wala pang 3 years na nagsasama bilang asawa, ay hindi po pwedeng makapag-apply agad ng permanent visa. Okay? Then, isa pa dito sa dapat yung bigyan ng pansin is yung dapat nakatira kayo rito sa Japan ng at least 1 year. Okay? So, halimbawa, nakatira kayo sa Pilipinas bilang mag-asawa ng 5 years, then pupunta kayo rito sa Japan, then nag-apply agad kayo ng permanent visa, hindi po pwede yon. Kailangan na at least nakatira kayo rito sa Japan ng 1 year. Okay? So, yan po ang number 1 sa checklist nila. Then number 2 items ay tungkol po sa pagbabayad ng Juminsei or residence tax po. So ayon sa checklist nito, kinakailangan pong nagbabayad kayo ng Juminsei or residence tax for the last 3 years nang walang palya and on time po ang pagbabayad nyo. So di po pwede yung meron kayong unpaid period or yung mga late po ang pagbayad. So kasi may mga halimbawa, mga kababayan tayo dito na hindi agad-agad nakakapagbayad ng Juminsei dahil siguro sa financial problem. So ang ginagawa nila is halimbawa patlang-patlang, then kapag nagkaroon ng pera, doon na nila babayaran agad. So hindi po pwede yun, dapat tuloy-tuloy yung pagbabayad ng Juminsei at wala pong palya dahil nga po doon makikita nila kung meron kayong stable job at financially capable po kayo. So yan po yung item about sa residence tax po na dapat kayo, kung kayo o yung asawa nyo ay dapat nagbabayad po ng residence tax ng tuloy-tuloy ng at least 3 years po dito po sa Japan. Okay? Then number 3 po sa checklist nila is tungkol naman po sa national taxes, no. So itong item number 3 is kung halimbawa sakop po kayo at halimbawa may dapat kayong bayarang other taxes na tinatawag nilang mga national taxes nga po, katulad ng withholding income tax or special income tax for reconstruction, self-assessed income tax at yung mga other pang consumption tax, inheritance tax at gift tax. So itong mga ibang national taxes na ito ay I think sakop dito, lalo na yung mga kababayan natin mga self-employed. So make sure na kung mayroon kayong dapat pang bayarang ibang taxes is dapat bayaran nyo din on time. So para malaman nyo po kung meron kayong dapat mabayarang national taxes, mas better na pumunta po kayo sa tax agency na mayroong jurisdiction po sa lugar ninyo. Then check nyo po kung meron kayong dapat na bayaran na national taxes. So kung wala, bibigyan po kayo ng isang certificate na nagpapatunay na wala kayong dapat bayaran mga national taxes, at kung meron man, wala pong unpaid. So
bibigyan po kayo ng proof na yon na dapat yung ipasa din sa Japan Immigration at the time na mag-apply po kayo ng permanent visa. Okay? So that is checklist number 3 about national taxes po. Then, sunod po natin is yung checklist number 4. It's about naman sa Nenkin or National Pension po dito sa Japan. So, sa item na to, kinakailangan nyo daw pong nagbabayad din ng National Pension o yung Kokumin-Nenkin po. Or kung halimbawa nagtatrabaho po kayo sa isang company, may employer po kayo, is yung Kosei Nenkin or Worker Pension po. So at least 2 years din po ito na tuloy-tuloy at wala pong palya yung pagbabayad ninyo sa inyong monthly contribution. Di rin din po pwede ang mayroong unpaid or yung mga late na bayad. So dapat bayaran nyo on time. So sa pagbayad kasi nito, meron din lalo na sa mga Kokumin-Nenkin or National Pension, meron po yung validity period or deadline kung kailan nyo po dapat bayaran. So dapat nandun po ang pagbabayad nyo is on time at hindi po sobra or late na dahil nga po merong katumbas na karagdagang bayad kapag na late po kayo ng payment po ninyo. Okay? So like I said, ito po yung checklist item. Dapat is nagbabayad din po kayo ng national pension or worker pension po dito sa Japan ng tuloy-tuloy po. Then the next item po is checklist number 5 is about naman sa health insurance. So this is the same din po sa pension or Nenkin po. Kailangan nagbabayad kayo ng inyong national health insurance or yung Kokumin Kenkoken po na tinatawag nila. Kung hindi kayo nagtatrabaho sa kaisya or company at self-employed po kayo, then kung kayo po ay working sa isang company o yung asawa po ninyo na guarantor ninyo, dapat na nagbabayad po siya ng worker health insurance or yung Kosei Kenkoken po ng at least 2 years po. Tuloy-tuloy din po ito. Dapat wala pong palya yung pagbabayad, wala pong unpaid period po. Okay? So that is checklist number 5 po. Then the next one, checklist number 6 is tungkol naman po sa period ng present spouse visa na hawak po ninyo. So kinakailangan po na ang hawak yung period ng visa po ninyo sa ngayon is dapat 3 years or 5 years po. So meaning kapag ang may marami po kasi sa yung mga kababayan sa ngayon na spouse visa holder na ang binibigay po sa kanilang period na visa is only 1 year. Hindi sila nabibigyan ng 3 years or 5 years. So kapag ang visa na binibigay sa inyo is 1 year pa lang, kahit naka 10 years or more na kayo dito sa Japan, it means na hindi po kayo pwede mag-apply ng permanent visa. So kinakailangan na at least mabigyan kayo ng 3 years or 5 years na spouse visa period bago po kayo makapag-apply ng permanent visa sa Japan Immigration Office po. Okay? So sa mga nabibigyan lamang po ng 1 year every time na nag-apply sila ng extension, so it means na hindi pa kayo eligible. So maybe merong problema lalo na sa inyong halimbawa financial status po. Wala kayong halimbawa stable job, hindi po kayo financially capable, kaya po nabibigyan lamang po kayo ng 1 year. So dapat improve nyo yung trabaho ninyo. Kailangan magkaroon kayo ng parang stable income para mapatunayan nyo po na kaya nyo pong manirahan dito sa Japan ng tuloy-tuloy. Then kapag na ipakita nyo na po yan, siguro mabibigyan po kayo ng 3 years or 5 years spouse visa. Then kapag nabigyan na po kayo nito at okay yung mga other check item dito na sinabi ko na, then I think eligible na kayong mag-apply ng permanent visa sa Japan Immigration Office po. Okay? So that is checklist number 6. So the last one is checklist number 7 is dapat wala po kayong immigration violations sa mga naunang pag-stay nyo po rito sa Japan. Wala po kayong mga police crime or any bad record po sa mga or any police record po dito sa Japan. So kapag meron po yan, halimbawa dati na kayong nag-overstay, so it is negative side po yan. So dapat talagang maganda yung record ninyo, wala kayong violation na anuman, halimbawa driving without license. So yung mga yan ay malaki po ang epekto sa pag-apply po ng permanent visa dito po sa Japan. Okay? So yan po ang 7 items na nakalagay po dito sa checklist na to na makikita nyo rin nga po sa
official website nila kung kayo po ay mag-apply ng permanent visa while holding a spouse visa po sa ngayon dito sa Japan. Okay? So that's it po. I hope na naging aware na kayo kung ano-ano itong items na dapat nyo pong bigyan ng pansin kung plano nyo po mag-apply ng permanent visa kung kayo ay spouse visa holder sa ngayon. So please share this po sa itong video nito sa mga kakilala o kaibigan nyo na spouse visa holder po sa ngayon dito sa Japan at may planong mag-apply ng permanent visa in the future po. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig.